Umakyat po sa 35 ang patay sa magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Southern Mindanao kahapon ng umaga. Karamihan po sa mga namatay ay mula po sa Sarangani Province at General Santos City na pinakanapuruhan po ng pagyanig. At ayon po sa PHIVOLCS, natukoy ang epicenter ng lindol 32 kilometro sa timog kanlurang bahagi ng Maasim, Sarangani Province. Itinuturong dahilan nito ang paggalaw po ng Cotabato Trench na aktibo pa mula noong Enero. Nasa higit na 200 aftershocks na po ang naitala ng PHIVOLCS kung saan umabot po sa magnitude 6.7 ang pinakamalakas na naitala sa may Balaod Island, Sarangani. Ang report po ng ating OCD sa naturang rehiyon ay higit na po 500 ang mga aftershocks na kanilang naramdaman doon. Itinaas na rin po ang tsunami warning sa ilang po mga bahagi ng bansa, maging sa Indonesia, sa Palau, Taiwan at Papua New Guinea. Samantala sa iba pang balita, tila inabsuelto ng 18 nagpakilalang bagman si Senator Loren Legarda na sinabi nila noon na tumanggap din ng mali-maletang pera. Una nang nanindigan dito sa ating programa si dating Congressman Mike Defensor na hindi na magbabago pa ng salaysay ang mga bagman daw ni Zaldico na naghatid nga daw mismo ng mga maleta kay Legarda. Matatandaan kasama mismo ang pangalan ni Loren Legarda sa naunang affidavit ng mga bagman pero hindi binanggit o nabanggit ang pangalan niya. Sa pagdinig na isinagawa po ng mga kaalyado niya sa Cayetano Block noong nakaraang linggo. Sa paglitaw naman nila sa Senado kahapon, binawi na ng kampo ng mga bagman ang pagkakadawit ng senadora. I already rectified it. No? Pagdating namin doon, unang sasakyan, yung sasakyan ni Saldico. So ang maalala namin, sir, with due respect, pasensya na, sabi, wala kaming nakitang maleta na nakapasok doon sa gate. As I said, we are man enough to admit a mistake and brave enough to rectify it. Yan nga po mga kapatid ang tinig ni Attorney Levy Baligod, ang abogado ng mga tinaguriang bagman. Samantala po naman, kamot-ulo ang mga senador sa hindi pagdalo ng 18 bagman sa hearing po ng Blue Ribbon Committee kahapon. Actually, hindi na tinatawag itong hearing kung hindi po consultative meeting. Nagtungo sa Senado ang mga bagman kasama si Attorney Levy Baligod. Pero imbis na dumalo sa naturang pagpupulong, dumiritso ang mga ito sa tanggapan ni Senador Robin Padilla para po mag-press con. Ayon pa rin po kay ng Baligod, handa raw silang humarap sa Blue Ribbon Committee hearing pero dapat daw na mag-inhibit sa hearing ang chairman na si Senador Erwin Tulfo na idinadawit nila sa issue. Handa naman daw po mag-inhibit si Tulfo sa mga susunod pong pagdinig pero tingin niya gimmick lamang ito nila Baligod. Nagtataka ho naman si Acting Senate President Sherwin Gatchalian kung bakit hindi na lamang nagtungo sa naturang pagpupulong ang mga bagman at isiwalat ang kanilang nalalaman. Tinawag niyang drama ang pagpapapresko ni na Baligod imbis na dumalo na lamang sa naturang pagdinig. Sinubukan po namang sunduin ang mga bagman sa opisina po ni Senator Padilla pero hindi sila tumugon. Nung patapos na ang sinasabing consultative meeting, sa araw nagsabi ang mga bagman na sila po'y handa ng humarap. Yun nga lang, dahil po sa nangyaring lindol sa Mindanao, tinapos na ang naturang consultative meeting. Samantala, iminungkahi po ni Senator Alan Peter Cayetano na silang dalawa na lamang ni Acting Senate President Senator Win Gatchalian ang pumirma sa mga dokumento ng Senado. Sa gitna po yan ng agawan sa liderato. Paraan daw yan para hindi maipit ang mga empleyado ng Senado. Dagdag pa niya, maiwasan sana ang ganitong paraan ang usurpation of authority o pagpapanggap bilang taong may otoridad. Tinabla naman po ng Malacanang ang mungkahi na iyan ni Cayetano. Ang gitnang palasyo, pa-victim daw si Cayetano. Ganon din sa pamumuno niya nang magsimula ang gulo sa Senado. Matatanda ang nagkudita ang minority bloc ni Gatchalian na makakuha sila ng 12 senador na dumalo sa sesyon noong nakaraang linggo. Bagay na tinutulan naman ang kampo ni Cayetano dahil siya pa rin daw ang lehitimong Senate President. Sa kaugnay pong balita, mismong ang kasalukuyang pong Acting Senate President ay nagsabi po na hindi nila tinatanggap ang iniaalok na ito ni Cayetano na umano'y dalawa silang pipirma sa mga dokumento tungkol po sa pagpapatakbo ng Senado.
Samot-sari ho namang problema ang bumungad kahapon sa pagbubukas po ng klase. Kabilang dito ang malaking kakulangan pa rin sa mga classrooms kaya shifting na naman pong pang-umaga at panghapon ang ginagawa ng ilang pong mga paaralan. May mga paaralan din sa Bulacan na lubog pa rin sa baha at hindi na po humuhupa ang tubig. Kaya ang mga estudyante nakatsinelas po sa pagpasok sa klase. Suma total aabot sa 26 na milyong estudyante ang nagbalik eskwela kahapon. Kabilang sa bumungad po sa ilang pa ang mga problema ho na naman sa sinasabi nga po ang kakulangan sa mga pasilidad ng classrooms na taon-taon na lamang nilang iniinda. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa